mo lang talagang komportableng biyahe. Ito, Honda CR-V na kulay white. Yan. Kung hanap mo naman 7-seater diesel engine, so meron naman tayong Ford Everest. Yan Maganda mga bossing. So ngayong araw is medyo makulimlim, pero tuloy pa rin tayo mga boss bago umulan. So available tayo isang Honda CR-V mga bossing na pearl white, and isang Ford Everest na pearl white din mga bossing. Yan, so available tayo mga boss, no? So dito muna tayo sa ating Ford Everest mga bossing. So ito po is isang Ford Everest na 2016 model Ambiente mga boss. Ito po is 2.2 liters 6-speed automatic na diesel engine mga bossing. Kaya sa ating mga bars dyan na naghahanap ng Ford Everest, ito mga boss, mileage neto I think 51 or 52 kasi magkadikitan lang sila ng milyahe mga bossing So ito pong isa is 2016, ito ng mga ating Honda CR-V is 2018 mga bossing So dito na muna tayo mga boss. So price neto mga bossing is 840 for walk-in, then dito sa atin binigay nila ng 780 mga boss. Ambiente to mga bossing Yan, so kita naman natin yung tindig ng unit. So naka 18 yan mga boss. Okay, check lang natin kung naka all disc brake to. Yan, so all disc brake yan mga bossing. Polish gray yung kanyang marks, then 80% tread life. So sa front area, eto kulay silver yung kanyang front grille mga boss, and napakaganda ng tindig nito. Coding neto is Monday mga bossing. So sa kanyang front area mapapansin mo yung lower part niya is kulay black, lower part ng kanyang bumper, then the rest na kulay is kulay white na mga bossing. Then sa side niya, so napakagarang step board, and kulay black yung kanyang door handle mga bossing, tsaka yung side mirror cover. So I think ito yung base model pagdating kay Ford Everest mga boss pero automatic transmission na syempre, and all disc brake, and yun nga is 2.2 liters to na 6-speed automatic mga boss. Yan, dito muna tayo sa likuran mga bossing. Okay, so sulyapan nyo na rin ang bahagya yung ating Honda CR-V mga boss. Yan, para magkaroon kayo ng idea. So medyo matangkad ng konti yung ating Ford Everest mga bossing. Po? Yan, so kita nyo naman. Then eto mga bossing yung kanyang likuran. Compartment pala, sorry. Yan. So good for 7-seater unit to mga boss. Okay, then ito foldable naman yung upuan, may charging station para sa ating likuran mga boss. Then sa likod, tulad din sa front area, yung lower part niya is meron siyang kulay black na accent mga bossing. Then sa kanyang tailgate, meron siyang silver accent mga boss. Yan, then papasukin natin yung interior, and syempre yung ating engine bay. Yan, so ito mga bossing Gulong makapal pa, 80% tread life pa to mga bossing. Then yun nga 780. Try pa rin natin humirit kapag mga interesado kayo sa gantong unit mga bossing. So dalawa naman to. So try pa rin natin humirit mga boss. Yan, so dito muna tayo sa interior. Sana wag munang umulan mga bossing. So ito yung kanyang interior mga boss. Mababa ang milyahe nito mga bossing, kaso medyo malaki daw yung dating may-ari nito mga boss. Kaya talagang medyo nakalundo siya mga bossing Then ito yung kanyang steering wheel. Ito lang naman mga boss, pero walang punit. Okay, so yun lang, kumbaga medyo malaking tao kaya ganun mga boss. And ito yung ating steering wheel. So ito po syempre may cruise control na yan. And pagdating sa aircon naman, malamig po ang aircon nito. Good yung ating transmission. Na-check na rin naman natin, walang kalampag mga boss. So tinest drive na rin natin. Responsive yung kanyang mga bintana mga boss Yan. So pagdating sa bintana mga bossing, sa tint, yan, naka-platinum tint to mga boss. So ibig sabihin, kahit gabi, malinaw to mga bossing. Okay, yung visibility natin. Kasi I think dark tint yan mga boss So hindi nakikita yung tao sa loob mga bossing. Pero ito mo sa labas, kitang kita ang liwanag. Pero pagdating dito mga boss, wala kang makikita. Okay. Yan. Then syempre yung ating side mirror, naka-power adjust yan mga bossing. Gumagana naman. Then sa kabilang side, okay, goods na goods mga boss. Then dito sa kanyang headlight naman to mga bossing Yan. Then busina, check natin kung anong busina. Okay, magandang busina natin. Naka 1 din audio system to mga boss
Yan. Then 6-speed automatic transmission. Ito yung kanyang dashboard mga boss. Mabango pa yung loob. Malinis na rin yung mga ceiling niya mga bossing. And dagdag pala natin mga bossing. Ito po is 4x2. Ano po? Yan, 4x2 to mga boss. Ito naman yung likuran. Ayan. So meron siyang aircon vent mga boss. Yan, malamig. Then yung switch nasa baba. Okay, so final detailing na lang sa mga upuan. Kasi sabi ko, vlog ko muna saglit habang di pa umuulan. Pero yung labas, nabapping na kasi nila to. And yung loob na lang. So kailangan kisikisin yung mga upuan mga boss. Kasi tinanggal nila yung seat cover. Kaya may mga dumi-duming naiiwan mga boss. Yan. Okay, then kabilang side. So good for 7-seater to mga boss ha. Yan. So yan yung likuran. Ito yung gitna. And yung kanya front area. Yan. Then same time may armrest dito. No? Ito po mga boss. Bababa lang natin to mga boss. And ito yung kanyang central lock. So napakaganda talaga ng central lock ni Ford mga boss. So ito naman yung kanyang front passenger side mga bossing. Yan. So kita mo dito fresh na fresh ang upuan mga boss. Yan. Doon lang sa kabilang side. So di naman siya punit or ano, medyo lukot lang ng bahagya kasi nga medyo malaki yung dating may-ari mga boss. Or yung dating gumagamit. Siguro driver or what. Basta hindi ko na nilinaw na mga bossing. Then pagdating sa lens, yan. So malinaw yung mga lens niya. Even sa paglight mga bossing. Ano po? Napakaganda pa ng tindig niyan mga bossing. Ha? Then may roof rail na rin yan. So pwedeng lagyan ng ano mga bossing, roof rack. Dito pala sa kanyang front area, sa kanyang windshield. So naka medium or naka light tint. Pero pagdating dito sa ano, sa side, so ito yung medyo dark mga boss. And not sure lang naman kung super dark to. Pero tingnan nyo mga boss nyo. Yan. Okay, so dito kasi may time ina-adjust pa nga to eh. Kaya medium lang to, pero dito super dark to mga boss. And ito rin. Yan, so platinum naman. So goods na goods yan mga boss. Okay, mas maliwanag yan compare mo sa mga ordinary tint. Yan. And syempre, dun tayo sa ating engine bay mga boss. Huling sulyap para sa interior. Okay, ito po. Kuta natin yung bahagya. Then, dito tayo sa engine bay. Mga boss. Yan yung isa mga boss. Oh. Papahiwatig. So, talagang puting-puti itong ating dalawang yun to. Alright, so ito mga bossing, kapag Ford, so lagi siya may hydraulic assist. Yan, para maiwasan yung pagbagsak or maipit, yung nag-aangat ng ano mga bossing, hood. Yan, boss. Angat lang natin ito. Okay. So ito mga bossing, walang usok po yan. Then malilinis na yung ating engine bay. Ganda ng timing ng makina. And gamit na baterya, Motolite Gold mga boss. So eto mga boss, naka turbo diesel to syempre. Okay, clear lang natin yung kanyang kasa record para may kasa record mga boss. Alright mga bossing, so parehas tong kasa record, no? Yan yung ating Ford Everest and yung ating Honda CR-V 980. Hirit na lang tayo mga bossing kasi 840 eh. So hindi lang natin maano ngayon yung kanyang pinaka net price mga bossing. Okay, so sa mga interesado, so tawag na lang para at least mag-guide ko kayo mga bossing. Yan, then ito naman yung ating Honda CR-V. So ito po is 5-seater, ano? So meron tayong 7-seater na ito. Meron din tayong diesel engine. Pero for now, available tayo for gasoline engine. So makina na ito 2.0 na gasoline engine, automatic transmission. Kita naman, ang ganda ng forma mga boss, ano? So front area pa lang, makikita mo na yung kanyang daytime running light mga boss. Then napakahabang chrome accent pagdating dito sa kanyang front area. Simula sa kanyang headlight, connected dito sa kanyang front grille. Yan, then mapapansin mo yung kanyang baba ng fog light. So meron din siyang chrome accent, then skid plate na kulay silver. Sa side naman mga boss, I think naka all disc brake din to. Yan. Silipin natin. So tama. All disc brake and 80% red light pa rin to mga bossing, makapal. Nakatutong naman yung mags, naka 5 stud.
And same time is, ito po is R18 din. Yan. And ang kagandahan lang dito mga bossing, mapansin mo sa kanyang side, is meron siyang cladding na nakapattern dito sa kanyang lower part ng ating front bumper. And connected siya sa kanyang wheel arch hanggang sa kanyang side cladding. Yan. Sa same time naman, may signal light to sa kanyang side mirror. Pailawin na lang din natin before natin ikutan. Yan. Kung naaakit na kayo sa kanyang interior na leather, so ikot muna tayo ng bahagya. So mapapansin mo mga bossing, meron naman siya ditong chrome line na nakapaikot sa kanyang window. Then naka LED tail light. Yan. Okay, may reverse parking camera. And ganun pa rin mga boss, mapapansin mo yung kanyang cladding is meron siyang chrome na garnish hanggang dito yan sa likuran. Same time connected din sa wheel arch, sa kanyang rear area, tsaka sa kanyang rear bumper mga boss. And eto naman is meron din siyang chrome accent sa kanyang back door panel. Yan. And eto mga bossing, 5-seater. Okay? So meron nitong 7-seater. Ito naman yung kanyang compartment. Okay. So mas maluwag to mga bossing. Ano po? Kung hanap nyo space ng compartment, so eto. Yan. So gasoline engine to mga boss. Okay, 4x2 mga bossing ha. Ito naman yung kanyang second row. So ito na, papakita na natin. Napakagandang leather seat at saka armrest. Yan mga bossing. So may kasa maintenance record to. Kanyang door panel. So meron siyang silver accent mga boss. And leather din yung side. So mas lessen yung ingay na ito mga bossing kasi ganito. Naka double rubber. Yan. Yung ingay ng kalsada. Okay. Then pagdating sa aircon. So ito. Mga boss, dito pala. Yan, malamig. Nakatutok kasi yung blower sa kanya mga boss. Yan, no? Yan. So may kita natin sign niya na good yung air condition system. Then eto is naka 2 din audio system mga boss. Yan, naka 2 din. Ito naman yung kanyang leather seat na upuan. Same time, meron siyang side airbag mga boss. Transmission niya mga boss. No? Okay, then push start unit po ito. Puta natin ang bahagya para mas maganda. So may tag dito mga bossing. May camera yan sa side mga boss. Then reverse. Yan mga boss. Okay, eto yung front area. So papansin mo naman dito kay Honda CR-V, so wala siyang roof rail. Ano po? Then dito naman kay Ford Everest, ito po. Yan, then bahagyang matangkad, ito naman bahagyang malapad. So yan, pamilian nyo lang kung alin yung papasok. Price pala mga bossing, baka makalimutan natin. Tulad dun sa Montero, so nakakahiya mga boss. Ano? Ito pala 2018, so parang 960 ata ang walk-in nila mga boss. Pero dito sa atin, binigay ng mga ano nila is 890. Yan, 890 mga bossing. So sa mga interesado, try pa rin natin tawaran. Ano po? Yan. Okay, basta interesado kayo, tulungan natin kayo mga boss. Basta tayo, net price to net price mga boss. And ito, naka 3M. Yung kanyang tint. Yan, magandang klase rin yan mga boss. Pero I think mas mahal yung platinum mga boss. And syempre yung Bicol. Yan, mga ganun pa yan mga boss para sa mga UV protection. Yan, para at least kahit naarawan ka sa loob, hindi ina-absorb ng yung balat mga boss. Pero pag ganitong balat, wala na, sunog na talaga yan mga boss. Okay, then dito mga boss, yung power fold, power adjust yung side mirror natin. Yan. Power side mirror yan. Adjust natin mga boss. Okay, goods. Then kabilang side, goods din. Kita nyo naman mga boss. Okay, then, and syempre power window. Ito nga yung magandang accent niya. Leather yung kanyang armrest. Upuan. So, ito mga bossing 2018. Yan. So, ito, presentable yung kanyang upuan. Center console. May silver accent dito. Then ito mga boss is yung ating keyless na mga bossing remote. Then ito electronic parking assist na to mga boss. Naka automatic climate control, naka push start unit mga bossing ha. Then mileage 52,675. So additional natin dito sa ating Honda CR-V na to mga bossing. So ito
gray garnish pagdating dito sa kanyang steering wheel. Same time, meron siyang voice command, hands-free connection para sa ating 2-din audio system. And same time, meron din siyang cruise control. So, same lang halos mga boss. Additional dito is meron siyang paddle shift. So, plus minus. It means pwede siya for manual. Yan mga boss. Ano? Lagay lang natin siya ng manual mode o sports mode mga bossing. So, pwede tayo ditong mag-manual. Okay? Yan. Plus minus kung tawagan. And kita naman natin, low fuel na. Pero napakaganda naman ng kanyang meter cluster mga boss. Digital meter cluster yan. Okay? Then upuan. So, leather. Gaharap mga boss. Yan. So, kung gusto nyo, mas class yung dating ng loob. So, dito tayo. And hindi nyo naman kailangan ng 7-seater. So, ito mga bossing. Available tayo for Honda CR-V. Yan, na gasoline engine mga boss. Engine bay tayo mga bossing, ha? So 890, tama naman yung ating pricing. Then para pala nagtatanong sa ating diesel engine na 4x4, so meron tayo na 1150 ata yun mga boss. Kulay red. 4x4, diesel engine, automatic, may sunroof yun mga bossing. Okay, so kung interesado din kayo, so tawag nila mga boss. Meron din tayong review nun, pero I think nakita naman natin, nakita na yun ng ating mga subscribers. Yan, so ito mga bossing, hindi natin maangat, ano. So ito yung kanyang engine bay. Ano po, naka ABS, maluwag din yung kanyang engine bay, so wala siyang masyadong takip-takip mga bossing, ano. And naka Amaron battery, mataas ang pwesto ng fuse box. Yan, so ano lang natin mga boss. Yan, so wala kasing pantukod. Okay, pero ito mga bossing, sure to. Wala pong ano to mga bossing, talsik-talsik. Tsaka uso. Yan, boss, no? Okay. Then, ito maluwag to mga bossing, ha? So pag ano kasi, yung diesel, I think mas may malaki pa siyang cover dito. Then, ito mga bossing, syempre, is naka timing chain. Yan, timing chain na to mga bossing. Then, ito mga boss. Okay. And Honda CR-V. Coding naman ito is Wednesday. Yan. So, dalawang unit ang pwede nating pamilian for today's video. Isang Honda CR-V na 2018 model na may presyong 890. Net price nila sa atin. Then, dito naman sa kabilang side is 2016 na Ford Everest Ambiente na diesel engine. And price naman nila dito sa atin is 780 mga boss, no? Kung may tawad kayo, i-request natin mga boss. So yun lang mga boss. Kaya sa ating mga bars na interesado, so eto mga boss, yan, gara parehas all this brake. Okay, yan, eto nga lang. So check naman natin yung difference pala, ano, add na lang natin to. Yan, so bigyan natin ng comparison dito sa likuran ng Honda at tsaka Everest, Honda CR-V tsaka Everest. So papansin mo parang mas malaki yung gulong, no? So madaya sa tingnan kasi dahil sa kanyang clearance, no? Pagdating sa suspension, unlike dito nagmumukhang maliit yung gulong kasi napakalaki pa ng clearance. Okay, then pagdating sa lapad, so hindi ganun kalaparan, no? Na hindi lang nakita natin yung dimension nito mga boss, pero mas malapad ng konti si Honda CR-V and matangkad naman si Ford Everest. Yan. Okay, then ito naman usually pagdating kay Honda CR-V, recommended din to kasi usually namang gumagamit dito is mga professional doctor. And pagdating naman dito, may time na ganun din. Yan, kaya talagang medyo rich kid ang datingan nito mga boss, no? Kahit anong unit ang mapili mo dito. Then pagdating dito sa front area, so yun lang, nakakaakit yung kanyang daytime running light. And naka-LED na yan. And napakagandang chrome accent. Kumbaga, yayamanin si Honda CR-V. Ito naman, napakasimple ng datingan. Pero, kung titingnan mo, syempre Ford yan. And, yung kanyang looks talaga, mapansin mo para siyang, kasi gantuhan din yung pormahan ng mga Explorer, no? Kaya yung datingan niya, talaga namang yayamanin, oh. Okay, so it means same lang sila na yayamanin yung disenyo. So pipili lang talaga kayo kung ano yung mas bet nyo dito sa dalawang to mga bossing. Okay, isang diesel engine. So mapansin nyo naman mga bossing, ano po? So
So ano bang difference? Diesel engine, so mapapansin mo mas maingay ng bagyo yung kanyang makina. And ito naman mas tahimik. And ito naman 7-seater, ito naman 5-seater. So talagang ganon mga bossing, ano? So pamimilian nyo sa comfortability kasi tahimik talaga yung gasoline engine even sa loob. So yung pagninig ng yung vibration so mas lessen. Unlike dito kay diesel. So ito naman mga bossing, so hinahanap nila dyan is yung talaga mga boss 7-seater. And yun nga, kumbaga nakaturbo kasi to mga boss no? Yun, so isa naman difference yun, mas matipid siyang kumain ng fuel kapag nakaturbo mga boss. Kasi may additional na power galing sa hangin mga boss, na hinihigop ng turbo. So yun lamang mga bossing, sana magustuhan nyo to kasi umuulan na. So nakaya naman mababasa na naman to, kakalinis lang nila mga bossing. So yun lamang mga boss, thank you very much sa ating mga viewers and buyers. Sa mga interesado, abot to sa inyo bago magpasko mga boss. Thank you and God bless, bye bye.